October 8, 2024, Papa Bot. Your loving Papa Bot of all nations. God bless you and keep you. And God shines His face on you. This is only an introduction to many topics today. I have been experiencing recurrent back pain, lumbar area, because of my herniation. L2, L3, L3, L4, or higher or lower. And then cervical herniation, 2 segment, 2 level, cervical 3, cervical 3, 4, 4, 5. See? When I drove to Davao last October 3, I have very intense pain over my neck because of cervical pain. So I put on my cervical collar. Cervical collar that helps me a lot. Helped me a lot because my tendency to relieve the pain is to push my head upward. But there was a cervical collar. Thank you for the for that invention. Yeah, in the Middle East, October 7, they are celebrating the first year anniversary of the massacre done by Hamas, a form of anti-Christian, anti-Jews terrorist. So God bless this world. I'm here alone, no? I'm supposed to drive today to the Jensen, but I cannot. My pain level scale on my of my back pain is 10/10. I cannot easily move around. Difficult time to stand up from sitting position. I'm working here my project. While working, maybe we have to continue talking about life, about what's happening in the Middle East and local issue in the Philippines, especially politics. In Ilonggo, politik ulo, politikalon. Yeah. Politikalon. It's a term invented by or shared to us by the Americans. English. Politics. Politik. And then Ilonggo or Bisaya coined the word tikal, political, tikal. So everything is not honest. I hope we don't politicize our nation. Ito, magtrabaho muna tayo. Ako lang mag-isa dito eh. Kasama ko electric kasi medyo mainit. Dalawa. Dito ako sa dirty kitchen. Yeah. Sabayan nyo ako. Marami kayong makukuhang topic na maganda. Ito kasi takip ng sink. Ipakita ko na lang. Dalawa to eh. Saan yung isa? Ito pa. Dalawa. So ang gawin ko, lagyan ko ng lansag. Ito. Lansag epoxy. Yan. Timplahin ko ng A and B, isabay ko kasi kapag tanggal mga DIY to eh. Bahay ko puro invention to eh. Punta ka dito, hindi ka makalabas. May automatic lock to. Kahit saan ka magdaan,
matrap ka dito sa bahay ko. Ito, oh. Yan. Malaki, di ba? Yan. So, gusto ko i-fix. Para hindi nila alis-alisin. Kasi dito sa loob, hindi naman inaalis. Hindi inaalis. Ayan, oh. Ayan, dalawa. O, doon sa kabila, inaalis eh. Nakakatakot pag nahulog ang pustiso. Kutsara. Dahil yun, doon ukutin mo doon sa elbow, sa baba. Doon. Doon, oh. Oh. Punta sa ilalim ng lupa. Kaya kung may mga problema kayo, text nyo ako. Let's do it. Solve your DIY. Do it ourselves. At saka talaga itong aso eh. Saka ang tawag ito? Invention. Gagawa tayo ng invention. Mga DIY natin. Tulugan ko kayo. Libre. Ideas. Oo. Sakit ng likod ko. Ito aso nila. Oh. Hindi ito hindi akin yan eh. Askal. Ang pangit joke. Pangit mo daw. Kasi ginagawa ko itong bahay ko ng home for the aged. Malaki to eh. Siguro from point A doon sa gate papunta doon sa likod. 50 meters yan. Yan. Lapad ng floor area to dahil dalawang low-cost housing. Ayan. Gagawa tayo ng invention. Ngayon, kahit na kayo, tulungan ko kayo. Sabi nyo yung mga mas maganda kung mapuntahan kong bahay nyo. Tapos, ano natin? Gawin natin. Ayan. 2 heads are better than 1. Ito si Papa Bot. Paulit-ulit ko to, walang kwentang tao si Papa Bot. Ang topic ni Papa Bot is ayan, offshore. Off the record. Yan. Joke lang. Gawa tayo ng something mapakinamangan ngayong araw. Hindi ko alam kung you can still look, well, see me there. Yung aking mga ginagawa ay dito sa ilalim. I might as well use the other one kasi mataas tong aking mga DIY. Mga DIY lahat to eh. Mga DIY to na mga sirang you know, ito gamitin natin ito. Yeah. Para siguradong mababa. Ito kasi mga DIY ito, mga sirang holder. Sirang cellphone holder. Yan, ginagawa kong yan, lagyan ng weight sa ilalim. Ayan. Mga weight to. Ayan. Ito. Ayan. Dati-rati ganun yan. Ay hindi, original yan. Mga sira to, ginagawa ko lang recycle. Mga container ng ito. Ayan. Container ng headlight. Nilagyan ko ng medyo pabigat bato. Siniminto yata para bumigat at hindi matumba. Yun. Mayroon na akong na-recycle ko pa yung aking cellphone holder. Ayan. Sira na nga eh. Oh. Lagyan lang ng nylon para hindi mahulog. Oh. Ayan. DIY lang. Oh, manood na kayo. Gagawa na tayo na repair. Sana mag-enjoy kayo.
Ah, mag-enjoy kayo sa kapapanood. Oh, diyan lang kayo ha. Huwag kayong umalis dyan. Yan. Ito lang ang aking hobby. Hindi rin ako makalakad eh. Masakit ang aking likod. So, makapunta din ako sa butika, doon sa clinic, kabilang bahay. Yeah. Yeah. Ngayon, masalimot ang buhay ng mga Israelites. Bakit kasi naimbento pang feeling na hate? Ang lalim ng mga sugat na ginagawa ng mga tao. Parang walang pagmamahal sa kapwa, kapatid. Kapatid. Anak tayo lahat ni Father Abraham. Whether you like it or not, naisulat yan. Naisulat yan. Magpinsan si Ismael at saka si Isaac. Alam natin yan dahil sa history naisulat sa Holy Bible eh. Hayaan mo na yung Holy Scripture ng Muslims. Hayaan mo muna yan. Oh. Wala yan sa eksena. Ang ideas dyan sa Holy Quran, peace be upon that book, ginagaya-gaya lang ng mga Islamic scholars at nilagyan ng messenger sa gitna na kunwari naka-receive ng message kay doon sa taas sa lasinggirong bar. Oh, umiinom ng bar. Alak. Ha? Pasensya na kayo sa trip ko, ha? Kasi naiinis na ako, totoo lang. Patawa-tawa lang ako pero masakit ang kalooban ko na nagkakagulo tayo. Sarap mag-English, no? Mag-English na ako pag may interview. Ha? Pilipino lang. Kayo na mag-translate sa ibang language. Oh. Diyan galing ang hate dahil pinapalabas nila na sila ang tunay, hindi plagiarize ang Holy Quran, mayroon talagang Muhammad, peace be upon him, lulo natin yan, nauna yan sila sa atin. Kasi kung wala sila, wala tayo. We don't know where we come from. But for me, it's my discernment. The same human flesh from generation to generation up to now that you have your brain, kung mayroon kang utak, if you have the heart, if you have the good heart, see? If you have the mind na maganda, na hindi brutal, see? Pinapalabas, uncorrupted yung Holy Quran, peace be upon that book. Ang sabihin ko, nauna na ang Holy Bible. Wala akong pakialam kung naka-receive si Lolo Muhammad ng theophany. Wala na ako dyan. It's not my business. Ang importante kasi, i-discern mo kung tama ang theophany na na-receive mo, whether galing sa demonyo o sa Holy Spirit.
Kasi kung tao ka lang, pwede mong bago-baguhin ang mga message dahil nakalamang ka, dahil naka-experience ka ng theophany. Kalain mo ang angel or mga supernatural nagpapakita sa'yo. Pero hindi ako maniwala na palipad-lipad siya sa 5th to 7th heaven. Hindi ako maniwala niyan. Purely imagination lang yan, dagdag lang yan. Ha? Kung sa Bisaya pa, kung naigipalit, pakapin. Ha? Aron malipay, pakapin. Ha? Kung sa Ilonggo, paaman. Istorya lang na siya. Ha? Kwentong barbiro yan. Kaya sinasabi ko, huwag nang palitan ng Holy Bible. Ngayon, pinalitan. Ha? Pinalitan. Dahil last and final, puppet na si Hadmoha, si Lolo. Oh. Ngayon, magkakagulo talaga dahil sa radical na pamamaraan, gusto mong patayin ang mga Jews, Christian na kalaban. O sino nagturo sa inyong kalaban? Nauna ang Holy Bible, tapos kinalaban nyo ang ang Diyos, Christian. Nauna ng Holy Bible eh. Nakisawsaw lang kayo eh. Nakisawsaw lang kayo sa Panginoon na yan. Oh God, o parang ganon. Nakisawsaw lang eh. Walang magandang batayan yung paniwala dyan eh. O, di ba? Hindi ako believe sa Holy Book na yan dahil holy. You are communicating with your alak. You are communicating. Doon galing ang yung omnipresent, kung ano-ano pang mga superlative para sa God. Tama naman. Huwag lang yung patayan at terrorism. Nasabihin mo, okay lang pumatay ng Christian, okay lang pumatay ng Diyos, at mawala ang kasalanan mo, parang redeemer ka. Ha? You will redeem by your criminal activities. Na-redeem ang kasalanan mo. E di, sir, si Raulo yung propita na yan. Yan. Oo. Mamaya ko na sabihin bakit ako ganito magsalita. Oh, di ba? Oh, ganito ako magsalita. Yan, pinalitan nyo kasi kung sa English pa na-plagiarize yung Holy Bible. Then you claim holiness dahil sa kopya-kopya ng mga holiness galing sa Holy Bible na may God. O, ulitin ko ha, wala akong pakialam kung si Lolo may natanggap na theophany. Hindi ko na yun business. Ang discernment ang aking pinapairal dito. Ang discernment. Kayo, kung may matanggap din kayo ng mga supernatural thing, i-discern mo muna kung para sa pangkalahatan yun. Pangkalahatan na peace around the world. Kunti lang kayo mga terorista eh, sinasabi mga ganyan Islamic radical, kunti lang. Walang maniwala sa karahasan eh. Walang maniwala. Talagang brutal yan na pamamaraan. Walang peace of mind yan. Hindi peaceful act yan. Hindi godly yan, to say the least. Kaya hugot si Papa Bot. Ang challenge nito na put up, kasi may theophany ako 1967 or 66 and 1975. Straight to the point. Tama na, wala na. Kaya iniisip ko, Lord God, ano bang plano mo sa akin? Sino ako? Di ba? Sino ako? Anong plano mo? Bakit ako may ganito? Kaya lahat ng mga photos, mga
memoirs sa family na sa akin. Tinago ko. Mahilig ko kolekta ng mga remembrance. Kasi gusto ko, lalong-lalo na dumaan na na-invent na ang Facebook, na-invent na ang YouTube, ha? Mas mabilis tayo makapag-communicate, mabilis ang communication, yeah, at makapag-explain tayo ng maigi. Oh. Salamat naman. Kaya nandito tayo dahil gusto natin ng peace, love, gaya ng Holy Bible. Ang dami yung accusation against Jesus Christ, against the Holy Prophet ng nasa Holy Bible. Grabe naman ang pagrituke ng Holy Quran daw, holy. Siguro kung walang karahasan, side by side tayo dahil may karahasan, kaya ang hate nandyan. O anniversary ngayon ng dahil saan galing ang hate? Galit ba kayo na pinatay o nilaso ng maid ni Prophet Muhammad na Jewish woman? Galit ba kayo? Parang may hate talaga kayo, sa German pa yan eh. May massacre na sila, may tawag niyan? Yung nilitson ang mga Jewish people doon, 6 million, dami-dami, no? Grabe ang hate. Holocaust. Grabe ang hate against the Jews. Hindi talaga itong demonyo, no? Naghahanap ito ng paraan para magkagulo ang tao, no? Kasi dahil sa Satan yan pag binago-bago man ng Holy Bible, nakasulat nga sa Holy Bible pag binago mo na yung mga turo diyan, gawa ni Satan yan. Gawa ni Satanas yan. So, wag ka nang magmaang-maangan pa. You are following the religion of Satan. Sino bang papayag? Ubusin mo ang Diyos. Titingin ba ang ibang lahi dyan? Ha? Do you think na mga Chinese na may Buddha o sa Thailand or sa kung saan yung may mga Buddha, may mga monk, patayin mo nyo rin dahil ayaw nilang mag-Muslim? Ang dami nyong kalaban ha? Grabe ang hate nyo sa kapwa-tao. Akala ko ba galing tayo kay Abraham? Bakit ganun na lang ang hate nyo? Abot langit. Ha? Pasigaw-sigaw pa kayo ng alak. Alak namin ay bar. Alak ko bar. Kung makapatay kayo. Grabe naman. Sa English niyan, sa English niyan? Praise God! Praise God! Ha? Kalukuhan. May pamilya yung tao. Nung pinatay mo, sisigaw ka sa Panginoon mo na tama ang ginawa mo? Eh di loko-loko yun. Wala yun sa pag-iisip. You're good at to be confined at the mental facility. Pag ganun. Sabihin nyo akong sinungaling. Lalaban ako. Hindi ako sinungaling. Lumalabas lang ako ngayon dahil end times na no? Hindi ko man ito ginagawa noon. Ayaw ko, nahiya ako Kasi may nauna na sa akin yung bastos na taga Davao na nakatanggap din ng Tiyupan Para final verdict, no? Pero Chong, Kibs, I know, wala din akong pakialam sa Tiyupan na natanggap mo kung saan-saan galing yan mga claims mo, sir. Kibs, leader kaya kata ng Punsi. King of Punsi. Wala akong pakialam dyan. Yan ang nangyayari Naghahari-harian kayo Kapag may nagpakita ng anghel, kayo na talaga? Ha? kayo na messenger. Kayo pa ang Diyos. Ano ba?
May-ari ka ng universe. Yan, ang mali natin. Yan ang mali natin eh. Hindi natin kinoconsider ang tama na pag-discern kung tama nga ang theophany na na-receive natin. Hindi ko ginagawa to, nahiya ako eh. Inunahan mo lang ako, Kibs eh. I heard siguro 1975 ka rin na naka-receive ng theophany. Mr. Kiboloy. Sir, kung walang usok, walang apoy. May usok, may apoy. Oh, hindi ko naman sinasabi. Pinanganak din ako ng 1958. 66 years old na ako eh. Marami nangyayari sa buhay ko. Tumatahimik lang ako, hindi ako lumalabas sa balat. Hindi ako lumalabas sa balat. I never hurt someone. Ayun lang, siguro, marami din akong nobya, marami akong bisyo. Pero I never hurt someone na talagang tagos sa buto na kinalaban nila ako. Mahal ko lahat ng kaibigan. Kahit sa inuman, kahit na ano, gaano ako kalasing. Hindi ako nagkakalat ng lagim. Hindi. Promise ko yan. Pag nalasing ako, uuwi lang ako ng bahay o matulog ako dun sa safe na lugar bago umuwi ng bahay. Hindi ako nagkakalat ng lagim. Kahit nalasing ako, pag-drive din ako, uwi, safety lang. Walang rambol, walang away, wala. Mayroon dyan sa Balite, sa Davao Medical Center. Kasi PGI ako, dinudukot yung aking wallet. Postgraduate intern ako, dinudukot, nagiinuman kami sa Balite, harap ng Davao Medical Center. Di sinunto ko siya, rambol ka. Ganyan si Papa Bot, tontologist yan. Bugoy! Talain mo, nag-aaral ako medicine, palagi akong lasing. Para maging bubo. How much mo siguro pa nag-aaral ako ng aral? Yabang yon. Kasi inunahan nyo kami ng yabang eh. Yan. Kidding aside. Balik tayo sa Holy Bible. Kung marami nang nakatanggap ng theophany, yan ang pamaraan kasi ng Panginoon na para siyang nagpapahiwatig na siya ay buhay. Through the Holy Spirit, gagamitin niya mga supernatural event and happening sa isang tao. Pinipili niya yan. Si Lolo Hadmoha, peace be upon you, sir, Lolo. Anong discernment mo nung natanggap mo? Di ba parang natakot ka rin? Kasi kung natakot ka na may nagpapahiwatig sa'yo, demonyo yan! Kasi saan mo basahin yan? Demonyo! Dapat kalma ka lang, you discern. Be a good. Good manners and right conduct. Isipin mo, humble down, humble down. Ano kaya yun? Ngayon pag iniisip mo, dahil tao ka lang, may power ka, intelligent ka, nandyan ang Panginoon sa akin, nagsasalita na, ako ng Diyos, ako ng messenger. Ito ang isulat nyo, saan nila nakuha yung narrative nila? Kasi, nung first few years pa lang na namatay o nagbalik na si Jesus Christ sa langit, wala pang Islam, wala pang Muslim. Rituki nila ang presence ng mga Torah, Holy Bible, at gawa-gawa din sila ng story hanggat gusto na rin nilang mag-invade sa land of Israel, doon sa mga Jewish land. Indigenous yan talaga dyan, hindi Palestine yan. Hindi! Huwag niyong lukuhin, kayo mga media people, huwag niyong lukuhin ang buong mundo. Hindi yan Palestine. Mga evidences dyan, mga ginawa ng mga king, wala pang Islam noon. Wala pa. Mga building dyan, mga structure, mga wailing wall, hindi yan. Ginawa pa yan David, Joshua, Solomon. Holy Bible characters yan lahat. O ngayon, nung lumabas na si Hadmoha, si Lolo, siya na daw ang pinaka-last and final prophet. Hindi, sir! The Holy Bible is the first, last, and the final word of God. First, last, and final word of God. Nakaintindi kayo? Kung hindi kayo idiot, moron kayo. Kaya ngayon, sabihin ko, ako lang mag-isa dito, suffering from back pain, halos hindi ako makalakad. Taken for granted na
karnal, mortal, mamamatay tayo. Taken for granted na immortal ka. Wala yan, hindi ko maniwala. Kaya ngayon pa lang, October 8, pag wala akong nakikitang kaayusan pati sa politika, patuloy ko itong mag-upload sa YouTube. Bahala na kayo. Naka-widescreen ko sa mga kamag-anak ko sa ibang churches, doon sa prison cell. Naka-widescreen sila, pinapanood nila tayo. Yan ang pinakasolusyon Kaya kung kayo, nag-subscribe kayo kay Papa Bot, please share. Sabihin nyo, for peace si Papa Bot. Peace. Hindi ng for peace na pangayo, pongko, pamati, pauli. For peace. When there is Christ, there is peace. When there is no peace, when there is no Christ, no peace. Okay? Nagkaintindihan tayo. Tapos ng project ko pinapatuyo ko na lang dahil after ng oras ngayon. After 3 hours magdating na yung mga natin dito sa bahay. Mga matatanda na ina-adapt ko kasi kawawa dalaga, senior citizen. Dito sila sa akin. Pag may mga matanda kayo, gagawa tayo ng long-term facilities sa ating locality, sa Mindanao, sa Davao, anywhere else. Gayahin natin yung ibang lugar na wherein they can also where we take care of your old and sick members of the family. Yan din ang gusto ko Parang happy ending sooner mawala na rin sila sa mundo. So better siguro na natin sila, i-adapt. Kaya dito nagpa-practice kami. Sabi ko lahat na matanda dalhin mo dito, mga kamag-anak. Para kung ano ang kulang, di pag-aralan natin para pwede sa Philippines. Parang wala pa ako sa Davao lang mayroon pero parang malayo na yon. Aywan ko dito sa outside Davao. Kaya darating na siya ngayon, 3 sila, mga senior citizen. Dito sila. Yung iba dito na nakatira kasi 2 lang kami ni Mrs. dito. Lapad-lapad ng bahay ko. 2 low-cost housing to na renovate ko lang. At medyo may kwarto pa diyan. Bakante. Lapad pa pwede pa kayo sa sala. Lapad ng sala siguro magkasya 20 people. Sa paligid nito pwede duyan siguro mga 100 duyan. 100 na duyan kasya. Kita mo nagduduyan-duyan lahat. Di ba masaya? Part lang yan. At pagdating nila tuyo na yung project natin. I-check natin mamaya. Ito nansag. Haluin mo lang, ubos na marami akong ginamitan ito Yan. Sa smooth surface nyo lang i-mix. And then siguro you wipe it na lang ng water lang, mawawala na rin siya. Sa kamay, maya ka na magsabon final. Marumi na nga to marumi na pero basura to sa labas, pero sa loob pwede pa magamit basura to. Ano tawag nito? Eco bag. Ito lang si Papa Bot. Paulit-ulit ko ito. Sa mga politician, wag namang ganyan. Promise ng promise. Alam ko naman hanap buhay nyo yan Pag walang politics yata sa kategori ng iba dyan, hindi talaga mabubuhay ng maaga. Ay hindi magtagal kasi mahirap talaga. Pero pag may talent ka na public service, go for it. Marami lang akong hindi na gustuhan sa Philippines. Alam mo pag nakikita ko yung ibang lugar, ngayon, parang ayaw ko nang lumabas, ayaw ko nang pumunta ng ibang lugar. Since then, parang ayaw ko. Kasi sa Philippines pa lang, gusto kong magtulong. Kaya wala lang akong power. Itong kaibigan ko na doktor, na si Dr. Willie Ong, internist yan, ang sabi niya, sa extreme unction, hindi pa naman, sa kanyang mga his ultimo addresses, sana kung mabuhay pa ako, dalhin ko ang technology dito ng Singapore sa Philippines.
Or I think sabi niya, mga 1,000 years yata at mapunta dito sa Philippines. Parang hopeless. Hopeless ang Philippines. Alam mo, malaki ang pera ng Pilipinas. Malaki. May yumaong grupo ko sa Civic Club. Engineer. Yumao na eh. District engineer. Sabi niya, bro, ang project dyan, 20% lang ang nilalagay sa project. Ang 80, wala na. Nung buhay pa siya. Kaya namatay sa bigla eh. Dahil doon sa Davao, aywan ko ano nangyari doon dahil na-promote sa Davao, nandun ng mga Duterte, wala. Pinauwi sa dito, parang forced to resign. Hindi ko na alam. Tumakbo ng politics na over fatigue. Ito yung mga politika kasi eh. Sa mga offices natin, ang daming red tape. Grabe naman. Wala ba? Kaswapangan yata yung tao talaga eh. No? Mula noon hanggang ngayon, may mga swapang, may mga grid, may mga sinungaling. Yung gusto nila power, hindi mawawala. Hindi mawawala. Gusto talaga magpasikat yung mga tao. Hanggang ngayon, pinapasikat nyo, pinapakain nyo sa pamilya nyo galing sa korupsyon, sa nakaw. LTO, HPG. Marami na akong lecture dyan, Chong. Huwag kayong mag-hide and seek. Alam mo niya, mahirap ang Pilipinas. Maglagay kayo ng mga batas. Okay, i-remind nyo yung mga motorcycle owner. Lagay ang mga pangalan sa portal, kahit sa bundok yan, i-text nyo, sir, renew your car. If not, giving you 30 days, I'm giving you 30 days to deposit your car doon sa barangay captain. Wala na. So, maningkamot yan, mag-utang yan para ma-register ang kanyang sasakyan. So, may pangalan ka na, may motor ka na, pwede na din yan anti-terrorism o anti-criminal. Ngayon, pag naghuli-huli kayo dyan, okay naman yan. Huwag nyo nang iharas at huwag nyo patagalin, sir, do you have a paper? Kasi kung nagabiyahe ka, dala mo ng papilis mo. Sir, ganito ako. Ako yan. Ito number ko. Pag may nahuli ka, sir, wala kang mga ilaw, side, early warning, huwag nyo man harangin yan. Warning na, kunin mo na ang pangalan at saka yung pertinent data, isubmit mo sa office. Huwag mong hiningaan ng kutong. Huwag mong hiningaan ng kutong. May kasalanan na nga, hiningaan mo ng kutong. O kahapon lang doon, tinda ng isda, 3,000 ang penalty. Wala yan. Lack of training and order yan. LTO. Ipokritong patay gutom. BIR. Red tape. May kilala ka sa BIR? Okay. Di ba? Binabago-bago natin ang katotohanan eh. So mga sinungaling tayo. Accept the fact. Mga liars tayo. So walang mangyayari. Wala talaga. Ngayon nagpapasikat naman yung mga politician. Para ano? Okay. Take for the example ito Sa highway lang. Ang mga dapat kasi pag may construction sa unahan, 100 meters mayroon ng early warning. Kasi kung early warning, on the spot, patay na. Wala na. Kasi kung 100 meters, siguro yung early warning na plastic, whoops, break na siya. Dahil doon sa unahan, may talagang bangin. Tapos, day and night, mayroon niyang solar light, mag-provide ng early warning light, yellow. Wala. We are not concerned about the lives of our motorists. Kaya lang, kung nilagyan mo naman yan, nakawin ng mga tao. Talagang tunto ang mga tao. Nakawin yan. Lalong-lalo na di battery. Wala yan. Nakawin talaga yan. Kaya loko-loko yata ang lahi natin. Saan kaya na tayo nagmana? Well, anyway, we've been used to that.
we live we live on to that since then. Alam naman natin pero please lang talagang gusto ko may makita akong pagbabago bago ako pumanaw. Cable ng mga kuryente. Ang baba, dapat may standard yan. Pag bumaba dyan, putulin. 12 feet above the ground. Lahat. Pag nag-criss-cross yan to the other house, 12 feet above the ground yan ang drop ng current, ang kuryente. Hindi yung truck, hindi makapasok sa isang village, nag-deliver ng appliances dahil mababa ang mga kuryente. Wala. Very disarray. Very disorganized. Very, very tawag niyan. Inept government officials. Well, sige, anyway, nandito pa si Papa Bot. I don't think magsasawa ka sa aking mga narratives. Hindi tayo nagsisinungaling. Stop na ang terrorism kung pwede, sir. Stop na, tama na. Give love on Christmas Day. Give love during Ramadan. Huwag kang magpaputok ng katawan sa mga innocent human. Iba-iba yata mga utak nyo Sabi po sa Holy Bible, beware of the false prophets. Nagkatotoo nga. Pag false prophet ka and you believe outside the belief of the Holy Bible, you are Satan. Satanas ka. Period. Bye-bye. Bye-bye na. God bless you. Papabot lang to. Walang kwentang tao. Bakit? Masakitin. Ngipin sira. Utak lang yata normal Butas ang tainga. Blurred ng mata. May allergy sa cold. May constipation. May herniation sa lumbar. May herniation sa leeg. Ang dami yata. May pancreatitis. Pero, despite, may blessing ako sa Panginoon. Nagkaasawa ako, nagkaanak. May kurso pa, may trabaho. Ngayon, retired na. Inventor pa. Inventor pa. Ito, bodycam to. Yung ginagamit ko ng kamera yan, ito yan, para dito yan Itong bodycam niya Wala, katuwaan lang to Yan, pag nandyan yung cellphone, dito yung camera Pak. Yung lens nandito. Bodycam yan. Minsan, hindi yan naka-parallel, naka-vertical yan. Dito naman. Bodycam to, bodycam. Yan bodycam na siya. Nandito yung lahat ng gamit ko may pangalan naka-engrave. Ito gamitin natin Pag metal, parang rounded metal, tubo, mga properties nyo diyan nakalagay yan sa aking crocodile jack. Iganon mo yan. Ito Sige, ganito. Iganon mo yan Ito. Lagariin mo, letter M. Ayan letter M. Yan. So naka-engrave sa katawan ng metal mo na property. Kasi magan ako Ayan, may letter M na. Ito ang gagamitin mo. Tapos, hindi yan mabura. Ito. Pentel pen to. Ito naman, pile. Kung sa Bisaya, limbas. Kung sa Ilonggo, balag. Ito, balag. Yung pinaka-pointed, yung supposed to be dun sa handle, ilagay. Tulis to. Patulisin. At saka yung purol na side, yung may pile, maglagay ka ng sealant doon sa loob, itusok mo itong pile doon hanggang magtuyo. So hindi na yan matanggal. Hindi matanggal yan. Lagyan mo na ang cover, baka matusok ka. Ayan mga DIY ito. Sa syringe, may garter. Ayan.
Ito ang pang-engrave ko sa lahat ng aking mga gamit. Ayan, oh. Naka-engrave, oh. Oh. Lahat ng gamit ko, naka-engrave yan. Ito naman, hindi, may engrave siya. May engrave din to, may engrave. Cellphone to, eh. Oh. Kaya lang, gusto ko pang i-highlight, pintura ito ng sasakyan, yung aking orange na sasakyan, eh, no? Yan. Para pag nakita at nahulog, may address, may number. See? Pati katawan ko, mayroon akong parang body ID. Yan, oh. Itong cover niya, pag nawala, mayroon siyang engrave. Ayan, oh. Oo, ayan, oh. May engrave. Itong ginamit ko, ito. Yan. Lahat ng plastic, pwede ito. Balag, ha? Pile. Yan, lagyan nyo. Pag nawala, you can claim the property. You can claim it. Ha? With force. Yan, mga ano pa? Ito mga, oh, tingnan mo. Lahat ng property ko, ito. Daily bread. Okay? Oh. Oh, taga Marvel ako. At saka may pangalan. Pentel pen na, pentel pen. Pilot. Broad. Ayan, may pangalan. Saan galing? From Tools to Go. Oh, binigay ng Tools to Go. Oh. Anong date? Hindi ko yata nalagay yung date. Dapat may date. Na-miss ko yata. Pero nandito yan, may date yan. Hindi ko nalagay ang date. 2024 ito na binigay ng binilhan ko ng mga tools, mga sander, electric drill. Ang dami-dami kong binibili na ano diyan, mga tools. Mga welding machine, kung ano-ano. Push drill. Ayan, diyan ako bumibili. Ayan. So may pangalan ng gamit. Ito, pag nag-travel din tayo, kung pwede pa lang, may iwasan ng body search, undue body search. Ito, paperless ID. Just show your iris scan, thumbprints, scars, and body scars and body stain. Yan, i-download yan dun sa airport, sa DFA, sa airport ng Hong Kong. Oo, yun mga yung trusted na highly classified department. Huwag yung sa mga Afghanistan ba. Ito, body stain. Yan, permanent body stain. You don't need to bring your ID. Paper ID can be lost and damaged. And then you will be subjected to undue body search if you cannot present anything from your pocket. You just present your own self without carrying passport. Yan, 1988 pa ito eh. Buntis pa si Mrs. Pinanganak si Badit, yung third kid namin na sa Canada na nurse ngayon, manager at saka second in line sa long-term facilities doon sa London City. Yan. Na-publish ko ito sa Manila Bulletin June 14, 1988 under the column of Mr. Jesus Bigornia na pwede gawin ID ang scars at mga tattoo. Kaya don't look down, discriminate tattooed people. They are already identified. I-download lahat yan, picture. Yun na sila. They cannot get away with or scot-free doing bad things. The law will catch up on them. Madali
matrace. Kaya lang, maraming scammer ngayon, kaya hindi ko man pinipilit ang idea ko. Bahala na. Pero I think maganda itong idea ko eh. Ito may engrave din, oh. Kahit kutsilyo may engrave, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo, may engrave ang kutsilyo ko. Oh. Nakita nyo? RTMMD. Ito imagine ko lang, punta ako ng KCC, imagination ko lang to, ha. Who are you? Okay, thumbprint. Check. Thumbprints. Oh, lalabas na ang pangalan. Kung duda, iris scan. Kasi naka-download dun sa KCC, sa Supermall, sa SM, kung saan mall. Lalabas ng pangalan dahil naka-iris scan ka na. Duda pa ang sikyo. Sir, you have a body stain here. Ayun. Can you show me another evidence? Add to this body marks, something. Kita mo, pak. Hindi naman ma-erase yan. Pag na-erase mo yan, scar. Oh. Paperless ID. Matagal ko na yung sinusulat, balik-balik sa Facebook. Oh, matagal na, noong 1988, 89, 90. Sometimes nagsusulat ako. Walang nakikinig. May mga invention ako na na-publish sa newspaper sa Cebu. 1977 ba yun? 78. Instant firewall. Yung mga fireproof material. Pag may sunog sa mga lugar na mababa, para hindi na magkalat, dalhin na lang dun ang instant firewall. No need. Siguro, ang water will come later. Escape doon sa taas. Lagay ka ng doon sa fire escape. Diba? Ang occupant man lang yun maka-open doon. Hindi tagalabas. I-open sa loob. Pwede ka mag-zipline doon sa kabilang building. Kaya lang, weird, no? Weird. Pero I think, it's doable. May communication ka lang doon, pag may sunog dito, makalipat ka doon sa kabilang building. Tama na. Bye-bye. God bless you and keep you in Jesus' name. Amen. Oh, tama na. Ilang oras na kaya to? Sige, bye-bye. Tine-check ko lang doon ng minsan kasi nag-overheat. Wala na akong footage. Naputol siya dahil nag-overheat. Oh. Oh, kaya itong mirror na to, ayan, ang mirror na yan. Ayan. Tine-check ko kung may tao doon sa loob. Ayan. Ayan na makikita sa mirror, oh. Ayan. Naka-ano yan. Pati yung mirror ko nakatali. Ayan. Ayan, mirror ko nakatali. Okay, bye-bye.